Hello everyone! Another game na naman ng UAAP Season 86 Women's Volleyball. At ngayon nga ay natunghayan natin ang Battle of the Green Jerseys. Nga ay between DLSU Lady Spikers kontra Far Eastern University Lady Tamaraws. Ang game na ito nga ay naipanalo ng LaSalle kontra FEU sa score na 25-20 nung first set, 25-17 nung second set, at 25-22 nung third set para makuha ang kanilang pangalawang panalo ngayong season. Meron pa ring unbeaten record ang De La Salle University Lady Spikers, habang ang FEU naman ay meron ng isang panalo at isang talo. Ang kanilang panalo nga ay kontra sa University of the Philippines noong nakaraang linggo. Kaya naman tignan natin ang mga rason kung bakit naipanalo ng De La Salle University ang kanilang laban. Halos sa lahat ng areas ay talagang nag-excel ang LaSalle kanina. Kung mapapansin natin ay talagang pinakita ng LaSalle ang kanilang might both sa net at saka sa floor defense. Talagang nabantayan nila ang mga key spikers ng Far Eastern University. Katulad nga ni Jerzel Petalio at ni Bacangke dahil makailang ulit din na na-block ang dalawa nung first and second set. Kaya talagang pinag-aralan ng LaSalle ang laro ng FEU. At pangalawa nga ay ang kanilang receive at digging. So mapapansin natin na yung mga hinuhulog na bola ng FEU ay nakukuha ng LaSalle. Okay, so all-around players nga sila. At ang LaSalle ay talagang nagpakawala rin sila ng mga atake. At yan nga ay pangatlong rason kung bakit nila naipanalo ang game. Dahil iba-ibang mga players ang nag-contribute doon sa kanilang atake. Nanguna nga dyan si Angel Canino na merong 13 points. Sinundan naman niya ni Shivana Lapot na merong 10 points. 8 doon ay spikes at 2 naman sa block. Habang si Thea Gagate naman, ang kanilang middle spiker, ay nakakuha rin ng 8 puntos. Okay, at sinundan niya ni Alea Malaluan. So iba-ibang mga players talaga ang nag-contribute sa LaSalle. Okay, another reason ay ang kanilang magandang reception nga na sinabi ko kanina. Nanguna dyan si Laika May De Leon na merong 16 digs at 12 receptions. Okay, dahil nga sa magandang reception ng LaSalle ay naiset ng maayos ang bola. Okay, so another thing na kailangan din nating tignan syempre dito ay ang consistency din ng LaSalle at hindi basta-basta nagpapatalo yan at na-maintain nilang lead all throughout the game. Kaso nga lang doon sa third set ay tila ba lumapit ng husto ang score ng FEU, kaya naman naging exciting ang game. Okay, mapapansin nga natin na nung umabot na sa 22-23 ay isa na lamang ang lamang. Okay, at nagkaroon nga lamang ng error doon ng FEU na sinundan naman ng points ng De La Salle Lady Spikers. Kaya nakuha nila ang panalo doon sa third set at ang game din. Okay, ang isa sigurong kailangang improve ng LaSalle sa kanilang susunod na laban ay ang kanilang errors, dahil kung mapapansin natin ay nagkaroon sila ng 28 errors kontra sa Far Eastern University na meron namang 22. Tignan naman natin ang Far Eastern University performance dito sa game na ito. Dito ay talagang nalimit ang mga spikers ng Far Eastern University dahil sa ganda na rin ng blocking ng LaSalle. Sa first 2 games ay talagang nabablock si Jerzel Petalio, ang kanilang main spiker, at pati rin si Bacangke. Kaya binalasa ni Coach Manolo Refugia ang kanilang players. Another thing na napansin ko sa Far Eastern University during the first 2 sets ay napakaraming butas ng kanilang court. Okay, so hindi nagkaroon ng adjustment ang mga players during this sets. Yung sa gitna nga mismo ay talagang
nahuhulugan ng bola cross court at down the line ay hindi rin nila nabantayan ng mahusay, kaya naman maraming bola ang pinakawalan ng Lasal doon. Nagkaroon din sila ng maraming errors at ito ay ng mga crucial parts ng game na pwede sanang magpabago doon sa momentum ng laro. Pero marami pa tayong pwedeng makita na improvements dito sa Far Eastern University, at isa nga dyan ay ang pag-activate nila ng mga key players nila like si Bakangke. Okay, dun sa latter part na lang, dun ko nakita yung talagang mga magagandang atake ni Bakangke, at naniniwala ako na marami pang pwedeng ipakita si Bakangke. Okay, at katulad nga ng sinabi ko dun sa aking unang analysis ay kailangan ding ma-improve ni Bakangke ang kanyang receive at saka digging, dahil may mga parts doon na siya na dapat ang magkukuha ng bola, pero nagkaroon sila ng miscommunication ng ilang mga members din dun sa loob ng court. Kaya isa siguro yan sa dapat i-improve ng Far Eastern University. Siguro as of the moment ay nag-a-adjust pa sila dun sa mga pagbabago dun sa sistema nila. Malaki ang inaasahan natin na improvement sa susunod nilang game laban naman sa University of the East na nagpakita din ng talagang might kanina laban sa UST. Okay, so ngayong season na ito ay very unpredictable kasi lahat ng teams ay talagang nagpapakita ng potential to be in the Final Four. Kaya ang hirap magbigay ng prediction during this moment. Ilan nga sa mga highlights na mapapansin natin dito sa game na ito ay na pwedeng magpabago ng buong season ay ang might talaga na pinakita ng DLSU, dahil nga ika nga nila since they are the championship team, nagkaroon syempre ng intimidation dun sa mga susunod pang teams na makakalaban ng De La Salle University. Dahil nga sa pinapakita nila na talagang tinatapos nila ang laro in just 3 sets at nakakapag-produce sila ng mataas na points. Ang FEU naman ay for sure mag-i-improve yan sa mga susunod nilang laro. Ayan. Yan ang ating mga abangan dito sa Far Eastern University at DLSU. At kung agree kayo sa aking mga opinion dito sa larong ito ay i-comment down below. Marami pong salamat sa pakikinig at panonood. Hanggang sa muli. Bye!